Sobrang naawa ako dito sa babae and I'm sure na marami sa inyo dyan ay makaka-relate dito kay ating girl. Isasama rin na lang natin ang nangyari dito sa video ni Idol ano. So basically, itong si babae, super in love dito kay lalaki. And then naging exclusive sila like boyfriend and girlfriend. But later on, she found out na si lalaki pala ay may ka-live-in na. And I believe, if I'm not mistaken, may anak na din sila. Pero ito naman si ating Angelica, itong complainant natin, ay sobrang in love dito kay kuya, ang pangalan niya si Rex. It really feels na hindi pa rin talaga niya kayang bitawan nito si lalaki, no? Si Kuyang Rex. Even though sinabi na ng lalaki na ayaw na niya sa kanya. Kaya dyan, alam ko marami sa inyo ang nakaka-relate dito. Yung tipong ayaw na sa'yo ng tao, pero ikaw naman ay umaasa at nagiging super stuck ka na dito sa taong ito. Ma'am, Dahil ano? yung bang gusto mo, yung pag-aalaga sa tatlong bata, kung magkano yung pinagatas mo, pinakain mo, pinabihis, damit mo sa mga bata, gusto mong bawiin. Gusto ko makausap si Rex. Alam mo, Rex, mahal na mahal kita. Alam mo yun. So stay tuned lang mga sigarilyo, no? Kasi I really feel na there's a deep moral within this RTIA episode. And I want you guys na maintindihan nyo because this will save years of your life. Believe you me. So unang-una, no, hindi naman pala kasal ito si ating Angelica at saka si Kuyang Rex. Hindi sila kasal at saka wala silang anak. So basically parang normal boyfriend and girlfriend lang labas nila. Wala silang pamilya or whatever. Pero hindi talaga kayang i-let go dito ni Angelica si Rex. Yun ang problema dito. And ang lesson na mabibigay ko sa inyo dito out of this video talaga ay ito. Kayo po ang girlfriend ni Rex Tupper? Opo, yan po yung nag-text sa akin. Ang sabi niya sa akin, share your blessing, share your uten kasi bibigyan ko sila po ng anak mo. Sorry po sa words, pero yun po ang totoo. Hindi yun. Seriously speaking, no, mga sigarilyo, ang lesson na mapupulot natin dito ay kung ayaw sa'yo, ay wag na. Wag na nating pagpilitin yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. Kasi bakit pa? What's the point? Kasi the more you chase an individual, the more they run away from you. Hence the term chase. Chase, diba? You are running after something. Running. So yung other person is already running away from you. So the best course of action here is just to move on, walk away, and never look back. Though sinabi naman dito ni ating Angelica ay pinerahan daw siya ni Rex ng 138,000 pesos, no? Kasi siya daw yung pinaubaya daw sa kanya yung mga anak niya and si Angelica daw yung nagbayad ng mga gatas and basically all the basic needs ng mga bata, no? And umabot daw yung sa 138,000 pesos. Pero dito sa video na to, sa episode ni Boss Idol Rafi na to, parang hindi naman talaga niya habol yung pera. Ang gusto talaga niya ay makuha niya ulit si Kuyang Rex. Which is, if you ask me, it's impossible na talaga. Ang laugh trip pa nga dito, may part dito na si Idol ay ino-offera na si Rex ng milyong piso para lang makipagbalikan dito kay Angelica. So Rex, uling tawad, 5 million. Makipagbalik ka kay Angelica, Sige po. iwan mo si Mylene, 5 million Hindi po, cash. sir. Mas importante po yung kasayahan ng mga anak ko, sir. Okay, ito na talaga, Rex. Huling tawad na talaga, Rex. Huling tawad na talaga. No more, no less. 10 million pesos. Makipagbalikan ka na kay Angelica. Iwan si Mylene. 10 million. Hindi po, sir. Bahay, lupa, motor, scholarship, 10 million cash, cold cash. Iwan mo lang si Mylene. Ayaw mo? Hindi po, sir. Wala na. Ma'am, Pwede po, ma'am, tay. tinasan ko na yung offer, 10 million na, tapos house and lot. Okay lang po. Sir, alam mo ba yung house and lot na in-offer ko, worth 5 million yun, so 15 million. Okay lang po Yes, sa akin, sir. sir. Hindi pa rin? Hindi na po. Hindi na, okay. Hindi na po mababago, sir, ang ano ko. And you know what? Kung ako'y nasa kalagayan talaga ni Rex, hindi ko rin tatanggapin yung pera na yun. Mapa 3 milyong, bilyong, trilyong piso man yan, hindi ko tatanggapin yan. And I think this is the definition of ang pera ay hindi tunay. Kasi nga yung deal doon, parang yung happiness mo, yung isinusugal mo dito. Which is a big no-no, bro. Tayo na, bibigyan ka nga, mayaman ka nga, hindi ka naman masaya. Negative na yun, idol. Ayoko ng ganun. And meron pa nga dito sinabi si ate na I would also like to reiterate yung sinabi din ni Idol Rafi, no? Ang sabi kasi ni babae dito na may nagsisex ba na hiwalay? And saktong-sakto talaga yung sagot dito ni Idol Rafi. Hindi kami paano maghiwalay. Meron ba nagsisex na naghiwalay? Ma'am, yung sex ay hindi po sukatan ng pagmamahala ng isang tao. Hindi porket nagsisex kayo ng isang tao, nagmamahala na kayo. Meron diyan kumisa tawag na lust,
Meron Yes. dyan yung tinatawag na Minsan one po night kasi- stand. Meron yan sinasabi na magpaparaos. Pasensya na sa word, ano? That's the reality. And that is exactly correct, no? Hindi ibig sabihin na may nangyari sa inyo ay automatically nagmamahalan na kayo. Maybe siguro sa dati yung mga boomer, ganun yung ways nila, pero I highly doubt it. Pero lalo na ngayon sa generation ngayon, wala na talaga. It doesn't work that way anymore. So yun lang yung pinaka-lesson dito para sa inyong mga sigarilyo, no? Na kung ayaw sa inyo ng isang tao, mapababae, mapalalaki, kung ayaw na sa inyo, tol, tigilan nyo na. Walk away and never look back. Build on yourself, focus on your mission and your goals in life, and date other people. That's the best way you can deal with this. Tanggapin mo na lang, sabi nga ni Idol Rafi, di ba? Hiwalay na pala kayo ni Rex at wala po kayong anak sa kanya at hindi po kayo kasal. So wala po tayong habol dito. Bali, sir, hindi so po- tanggapin niya lang po natin, ma'am, na wala na talaga kayo ni Rex. Hindi Wag na wag kayong masastuck sa isang tao, mga sigarilyo. Once they clearly stated na they just wants to be friends with you, platonic friends, and nireject nila yung panliligaw mo, tama na dude, wag ka na mahang up sa kanya. I've done that before and it cost me years of my life. But the good thing about that is, I've learned from my mistakes and I would never do that again. Try nating i-adapt guys yung mentality na lagi ko sinasabi dito sa channel, ano, yung ayaw mo, wag mo mentality. Kung ayaw mo sa akin, edi, alright, it's fine with me. Next player, please. Ganun lang. Simplihan lang natin ang buhay, mga sigarilyo. Well, yun lang naman yung gusto ko masabi dito about this video na gusto kong i-share sa inyo. Kung baga ba yung pinakakatas ng moral of this video, yung kay Idol Rafi. Gusto ko lang katasan to at isaboy sa mga pangmukha nyo. No? And hopefully, nakapulot nga kayo ng aral dito. And if you did, hit that like button and subscribe if you haven't already. And I will see you again in the next episode. Peace.